Si Sir Noel, Sir Charles. Oy, happy birthday! Oy, happy birthday, Master. Solid ka, solid ka, Paul. Magandang hapon sa iyo, Master. Maligayang kaarawan sa iyo, Master. Happy birthday, Master Jerry. Dok, magandang hapon. Happy birthday, Master. Maraming salamat po, Sir Ian. Hello po. Yan. Good afternoon po, Miss Alo. Louie. Cavendish, oh. Shoutout sa mga Bicolanong siklista natin yan ng mga kapadya. Happy birthday sa'yo, brother Jerry Miguel. Hello everyone, shoutout JNix TV. Ito, sticker para sa... Ay, maraming salamat. Sarap magbike! Woo! Tara na't sumama sa'kin, tayo'y maglakbay. Kunin ang bisikleta at sa'kin sumabay. Ang kalsada at kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at kumakaway. Kasama man ang mga tropa o kahit solo, kayang-kaya. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap magbike, sarap magbike. Sarap magbike. Tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Masarap sa una, lalo't pag tumatagal. Di mararamdaman ang pagod kahit hingal. Magagandang mga tanawin ang naghihintay sa atin. Huwag ka nang babagal-bagal pa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. At magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, ubos din ang iyong pera. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Ang sarap magbike, tiyak mamamangha ka. Ang sarap, 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 sarap magbike. Sarap, 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 sarap magbike. Yun, magandang hapon po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong araw na to. Woo! Ngayon po ay araw ng ano bang araw ngayon?
Araw ng Biyernes. Thank God it's Friday. Ngayon po March 14, 2025. Sa akin tayo'y maglakbay. At paumanin po sa lahat, nagkaroon tayo ng technical problem po kanina at hindi tayo nakaprograma ng saktong oras. Ang kalsada at kabundo Ngayon po alas 2:32 na ng hapon. ay araw ay nakangiti na. Good afternoon po sa inyong lahat dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ng mga Naabot po ng ating signal, Good afternoon po sa inyong lahat dyan. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Good afternoon po. Sarap magbay Kaya nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na to. ang iyong Samahan nyo ako ngayong hapon sa ating programa ang Usapang Padyakeros. tiyak. Dito lang yan sa JMix TV online channel. Gugulat sa makikita ng mata. Kaya paki-follow, like, and share na lang po para mas marami, mas masaya. Ang paa. Masarap sa una, lalo't pag tumatagal. Yan follow na lang natin ang ating Facebook page. Hingal, magagandang mga tanawin ang naghihintay sa atin. Huwag ka nang babagal-bagal pa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. At magugulat sa makikita ng mata. Yan, good afternoon po sa inyong lahat. Kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, ubos din ang iyong pera. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Ang sarap magbike, tiyak mamamangha ka. Ang sarap, 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 sarap magbike. Sarap, 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 sarap magbike. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. At ngayon po ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday. Woo! Yan tayo na magandang hapon. At alam ko, yung iba nasa trabaho pa. At busy pa. At syempre, yung iba naman, wala. At syempre, samahan nyo naman ako sa aking programa, ang Usapang Padyakeros, Paki-follow, like, and share para mas marami, mas masaya. Good afternoon po sa inyo lahat. At kanina lamang meron tayong nabalitaan na aksidente dahil dyan sa mga asong nagkalat sa kalsada. Ay, mga nagkalat na aso dyan sa kalsada. Grabe, yan ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Paano natin itong maiwasan at sa mga sa mga may-ari ng mga aso at maging responsible sa mga may mga alagang aso diyan At saglit lang po, maya-maya po lamang ating pag-uusapan yan sa pagbabalik ng inyong lingkod saglit lang po
Yan na, nagbabalik po ang inyong lingkod, Kuya Jerry. Yan na, magandang hapon po sa inyong lahat. At samahan niyo ako sa aking programa, ang Usapang Padyakeros, ha? Petsa 14 na ng Marso. Nako, bukas ano na, ha? Swelduhan na, ha? Sweldo na, ha? Siguro na may iba dyan hindi pa nakarating ang sahod, ay nagastos na. Kaya yun. Kaya kung magkakaroon ng sahod, pambayad utang lang. Ay, nako naman, ganyan talaga ang buhay ng tao. Ano mga binabalak nating bilhin, ha? Sa darating na weekend. Dahil siguro ngayong araw na to baka may mga sahod na ang ibang empleyado natin, ha? Ngayon po yung ating pag-uusapan at pagkikwentuhan ng tungkol sa aso, ha? Magandang hapon po sa inyo lahat dyan, ha? At syempre, batiin muna natin ng happy birthday ang mga nagbe-birthday ngayong araw na to. Happy birthday po sa inyo lahat dyan, ha? Kaya ano pa ang ating inihintay, ha? Siyempre, dumako na tayo sa ating inbox ngayong hapon. Ayan, magandang hapon kay Brother Rex Anaya. Sabi niya, good afternoon bro Jerry at Ma'am Tin. Yan, ha? Thank God it's Friday. Yan, nabibiewing sa'yo, Brother Rex Anaya, dyan sa Ginubatan Albay. Ha? Magandang hapon sa'yo, Brother Rex. Yun. Akala ko wala tayong audio ng mic eh. And also happy viewing kay Brother Renan Colopano, ha? Ng Bicolano Siklista. At syempre, shoutout pala sa Bicolano Siklista, Chill Bikers Club, sa Hard Chargers, Paring Cool. Shoutout po sa inyo, Paring Cool. Nagbabiyahe sila dyan papunta sa Cebu. Yan, ha? Joban Tara Ride, ha? Kasama si Joban, hindi yata, si Sir Charlie, kasama yan sa Pasibu. At shoutout sa Team Apple. Syempre, welcome natin ng isa sa mga member ng Team Apple, si Sir Ronnie Dizon. Ayan, magandang hapon po sa inyo dyan, Sir Ronnie Dizon. Watching from Balagtas, Bulacan. Yan, ha? And also, happy viewing kay Sir Edwin Panlilio ng Father and Son Tandem. Yun, sabi niya, yun, magandang hapon. Yan. Good afternoon po sa inyo, Sir Edwin Panlilio. Yun na nga, ngayong araw na to pag-uusapan natin regarding sa mga stray dogs o mga aso sa kalsada sa hinang aksidente, ha? Yun na nga, kanina lang na umaga, nabalitaan ko si Brother Reyna Dalumpines. Siya po ay na-aksidente, nabangga siya na, hindi ko alam kung nabangga o binangga ng isang aso. At sanhin ng kanyang pagka-aksidente, siya po ay nagalusan sa tuhod. At nagkaroon po ng sugat dito sa kanyang baba. Si Brother Reynard Dalumpines, ha? Una nga sa lahat, yung kay Brother Reynard, yung ang nangyari sa kanya tawag dito yung nabalin siya ng buto, yung collarbone na tinatawag, ha? At marami pang ibang ating mga siklista o mga master na aksidente dahil sa aso dyan sa kalsada, ha? Yung mga nagkalat na mga aso dyan sa kalsada, ha? Yan, good afternoon po sa inyong lahat. Welcome sa ating programang Usapang Padyakeros. Nakakalungkot isipin na may mga kapatid tayong siklista na aksidente. Epekto ng mga nagkalat na aso sa kalsada. Imagine si Brother Reyna Dalumpines, yun nga, nakita ko kanina sa post niya sa kanyang Facebook page na Anligala. Yun nga talagang malubang kanyang na nangyari sa kanya, nasugatan siya, nagalusan, nasugat yung kanyang baba, epekto ng aso sa kalsada, no? Kaya talagang nakakalungkot isipin na may mga pangyaring ganito na hindi maiwasan na na mangyari. Epekto ng mga kalsada diyan, ha? Ay mga nagkalat na aso sa kalsada, yung mga tinatawag na askal.
Ayan, galing kay Brother Rex Anaya, sabi niya, get well soon, Rainer Dalumpines. Yan, sabi niya. And also, happy viewing and good afternoon kay Brother Richard Anumebo. Si Biyahe Ninong, yan. Magandang nga po sa'yo, Brother Richard Anumebo. Sabi niya, kakaabot ko lang, nagsangyap. Sana all mo na, nagsangyap ha. Yan, buti ka pa, nagsangyap ka ha. Yan, also, happy viewing and good afternoon sa aking co-pilot na si Maria Christine Miguel, ang aking beloved wifey. Sabi niya, good afternoon po sa lahat. Yan. Good afternoon din sa iyo, ha? And also, happy viewing and good afternoon kay Sir Reynolds Agnes. Watching from Ginubatan, Albay. Yan, ha? Magandang hapon sa iyo, Sir Reynolds Agnes. Diyan yan sa Ginubatan, Albay. Sir Reynolds Agnes, kamusta na po kayo? Good afternoon po, good afternoon. Imagine nyo guys marami na tayong mga kapatid na siklista na aksidente. Sanhin na po ng mga nagkalat na aso dyan sa kalsada. Ha? Yun na nga, yung isa sa mga member po natin na siklista, si Brother Renan Colopa, no? Nakaraan lang po, nagkaroon po tayo ng charity ride para po sa kanya. At yun nga, nangyari sa kanya, ayon sa kanyang kwento, habang galing siya sa pagtinda, pauwi na sa kanilang bahay, suddenly may tumawid na aso, mga aso na naghahabulan galing sa iskinita o whatsoever. Biglang nasa pool si Brother Reynan ng aso at tumama sa bisikleta at hindi na nagawang umiwas pa itong si Brother Reynan at yun po yung dulot ng pagkabali ng kanyang tawag dito, yung collarbone na tinatawag dito. At itong mga nakarang araw na successful naman po yung niya operasyon ha. At kay Brother Reynan get well soon sa'yo, brother. Tapos ito na nga nangyari sunod sa ating kapatid din natin na siklista, si Brother Reynald Dalumpines. Kaninang umaga lamang, kung di ako nagkakamali, papasok pa lang sa kanyang trabaho. At ito meron na biglang sumulpot na, ewan ko kung labrador ata to, na natanggal sa pagkatali, bigla siyang, hindi ko alam kung sinong gaban o ano eh. Yun yung dulot ng pagkatumba at nagkaroon na nagalusan siya, tapos nasugat yung kanyang baba. Nakakalungkot pong isipin. Mga ganitong pangyayari na talaga naman ang tawag dito na hindi maiwasan ha. Kaya yun. Balik tayo sa ating inbox ngayong hapon. Sabi ni Richard Anumebo, doon tayo sa libre. Pag libre, walang duwa-duwa, iba tulos. Ayan, ibig sabihin sa Tagalog, pag libre, hindi na nagdadalawang isip pa, sama na agad, ha? Ayan, galing kay Sir Reynolds Agnes, sabi niya, good afternoon everyone. Yan, ha? And also, happy viewing and good afternoon kay Sir Ryda Girin Biker. Sabi niya, shout out. Yan, ha? Shout out sa'yo, Sir Ryda Girin Biker. Kung di ako nagkakamali, ito yung kanyang YouTube channel. Ayan sabi ni Maria Crisine, clavicle in medical term. Ayun, clavicle. Sa tawag dun sa collarbone na bali kay Brother Reynan, ha? Ayun, paano natin ito, paano natin maiwasan? Sino bang may kasalanan? Yung bang siklista o yung may-ari ng aso? Yan ang tanong dyan eh. Kasi dapat kahit alerto tayo sa kalsada, kung meron naman biglang susulpot dyan sa kalsada na aso, biglang tatawid, hindi na nating magawang maiwasan pa. Yung tinatawag na biglang susulpot na lang sa harapan mo, ha?
Okay, sabi niya, ano to, clavicle bone or collarbone. Yan, thank you so much ha, Tin, sa iyong informasyon na binigay ha. Yan, galing kay Brother Rex Sanaya, sabi niya, ang tatlo na kilala natin, Kuya Jerry, ang naaksidente sa bike dahil sa aso. Ha, yun na nga oh. Sino yung isa ha? Talagang nakakalungkot isipin itong mga ganitong pangyayari no, na habang nagbibisikleta. Masarap magbike kung walang aberya, walang na-aksidente sa kalsada, pero pag ganitong situation nakakalungkot na pangyayari. Isa rin yan sa mga kapatid natin siklista na mga na-aksidente. Hindi lang siguro yung mga kakilala natin, baka maraming pang iba. Hindi lang tawag dito, hindi lang yung tawag dito yung mga siklista, kumbaga kahit yung mga nagmomotor, hinahabol din ng mga aso eh. Mga ibang experience yan, yung mga iba hinahabol ng aso imbis na tumigil sa pagbibisikleta, yung iba dinedire-diretso hanggang sa siyempre focus sila dun sa aso na para iwasan, hindi na nila alam kung mahulog sila sa kanal o mabangga sa poste, di ba? May mga ganyan na mga sitwasyon, ha? Sana naman yung mga ibang yung mga nag-aalaga ng aso hangga't maaari po sana tawag dito, itali yung mga aso. Ano ba tawag dito? Wag niyo na pong hantayin na kayo mismo madisgrasya o maaksidente, gawa ng mga aso na ng mga nakahambala dyan sa kalsada. Kasalanan ng dog owners yan, dapat ang alaga nila hindi pa pakalat-kalat. Opo, thank you Tin. Minsan hindi natin alam kung sino talagang mayroong fault, kung yung bang yung mga dumadaan o yung may alaga ng aso, ha? Pero para sa akin po, yung may mga alagang aso kasi hindi nila alam yung kanilang alaga may nakagat na o may na-aksidente gawa nung kanilang asong nakakalo sa kalsada naka-aksidente na. Minsan naman tawag dito, minsan pag pinuntahan pa ng na-aksidente, i-deny nila na hindi sa kanila yung aso. May mga ganung pangyayari. Ay, galing kay Rex, sabi niya, yung isa bro, si Richard Owen ng teacher sa Malabog High School. Okay, copy, Brother Rex. So, yun na nga, talagang nakakalungkot pag mga ganitong pangyayari. Ako, nalulungkot ako personally, At minsan may mga pangyayari din na nangyari din sa akin na hinabol ako ng aso. So, ang ginawa ko, imbis na tumakbo ko o sabi nating binilisan ko yung pagbibisikleta, tumigil ako, umistop ako. At tinignan ko lang yung aso kung umaatras naman sila Matras naman sila. Kumbaga, hindi natin alam kung ano yung nasa isip ng mga aso pag ganun akala mo napakatino na nandyan, tahimik lang, tapos maya-maya lamang nandyan na sa bandang likuran mo. Hinahabol ka na. Mabibigla ka na lang. O minsan, hindi mo mamalayan dahil sa nagulat ka, matutumba ka, mawala ka sa balance habang nagbibisikleta ka, ganyan. Happy viewing and good afternoon kay Sir Don Castrense ng Chill Bikers Club. Sir Don, magandang hapon po sa inyo. Sabi niya, good afternoon, lobat ako. Ayan. Thank you so much, Sir Don, sa pagantabay mo sa ating programa. Thank you so much, Sir Don, ha. Imagine kahit lobat ni Sir Don. Okay, sige, ingat lang. So, yun na nga, mabalik tayo sa ating topic ngayong hapon about sa stray dogs o yung mga aso sa kalsada na sanhi ng aksidente. Ayun na nga. Ako, based on my experience, kahit pa paano, thank God. At hindi tayo na dadali pa.
Yan, sana naman, wag naman sana po na madisgrasya tayo sa sa aso. Minsan ako pag ang instinct ko kapag ganyan na may mga kumakahol na aso hinahayaan ko lang na na kumahol sila hangga't mare naglalakad na lang ako para hindi na tayo habulin ng aso. Minsan kasi pag tumakbo ka pa o halimbawa naglalakad ka, bigla kang tumakbo, may chance pa na habulin ka ng mga yan. Ang hirap, hindi natin masabi, no? Kaya kapag ganyan na sitwasyon mas mabuti yun na lang na tumigil na muna. O sabihin natin pag ganyan na minsan di rin, pag aksidente talaga no? Hindi na maiwasan Yung gaya na nga nangyari sa ating dalawa nating kapatid na siklista, si Brother Rainer at saka si Reynan, yun, bigla na lang sumulpot sa harapan nila, wala nang chance para iwasan pa. Kaya yun yung dulot ng pagka-aksidente nila, natumba sila. O sabihin nating sumemplang sa pagbibisikleta, yun. Yan, good afternoon and happy viewing kay Sir Michael Glory ng Bike Travel. Sir Michael Glory, good afternoon po sa inyo, happy viewing. Sabi ni Sir Michael, shoutout Sir Jerry and good afternoon sa lahat. Yan. Yan, good afternoon po sa iyo Sir Michael Glory, happy viewing po sa inyo dyan. Yan, galing kay Brother Rex Sanaya, sabi niya, minsan kasi parang gusto makipaglaro ng aso kaya nangahabol. Nakaranas din ako, sabi niya. Minsan kasi yung iba anong tawag dito? Yung iba naman kasi, akala mo nandun, gusto makipaglaro. Pero pag nagulat ka, yung instinct baga na pag nagulat ka, gusto mo siyang iwasan. Yun. Bigla kang papatakbo ng mabilis, kaya ganon. Yan tendency, kaya minsan nadidisgrasya. Kaya yun na nga. Sarap magbike! Woo! Sabi ni Sir Don, baka may gusto mag-join sa JCI coastal cleanup sa bukas sa Barangay Rawis 5:30 AM Ayun sa mga gustong sumama sa JCI coastal cleanup, gagawin po yan sa Barangay Rawis alas 5:30 na ng umaga bukas po yan Ayan, Maya Pagat Panapon Keka, Brother Ronaldo Maestrado, sabi niya, yun. Ayan, watching from Herona, Tarlac City, Sir Ronald Maestrado, magandang hapon sa iyo Maya Pagat Panapon Keka, Ken Ayan, galing kay Brother Ronaldo Maestrado, sabi niya, kahit wala ng bike, support pa rin po sa inyo, Kuya Jerry. Yan, thank you so much Thank you so much. Talaga naman nakakataba ng puso. Sir Ronaldo Maestrado. Nakakamiss din yung mga bike travel mo sa Brother Ronaldo Maestrado. Nakakamiss yung yung channel mo, yung sariling channel Yan, dyan po yan sa Herona, Tarlac City. Shoutout po sa lahat ng dyan po sa Maestrado family Shoutout po sa inyo lahat dyan. Ayan, time check tayo, time check. Ang time check ay hatid sa inyo ni Paring Cool. Yan, ni Maestro Spigikay, BVG Riders TV and GSMK Sportswear. Yan, thank you so much. Ayan, galing kay Brother Ronaldo Maestrado, sabi niya, shoutout kila Mike at Zen at Kuya Joey, Kuya Art at Joey at kay Kim na paalis na. Shoutout sa inyo dyan ingat-ingat lang, samang kayo pupunta. Ingat lang po kila Mike at Zen at Kuya Joey, Kuya Art at Joey at kay Kim. Yan. Kay Kim shoutout sa inyo lahat dyan magandang hapon, ingat-ingat lang Yan Maya Pagat Panapon Ken dyan sa Herona, Tarlac City.
Ay siya nga pala sa darating na March 23, magkakaroon po ng anniversary ride ang Easy Riders PH. Ayan na, sa Easy Riders PH, this coming March 23, 2025, happy anniversary. Yan, headed by Sir Joe Sikad, ha? Ayan, galing kay Brother Ronaldo Maestrado. Sabi, pwede po bang pasigaw na Kuya Joey, the Pogi, para maging ganado sa buhay? Ayan ha. Kuya Joey, the Pogi! Yan, shoutout sa'yo. Magandang hapon sa'yo dyan, ha? Ingat-ingat lang, ha? Ang shoutout na yan ay galing kay Brother Ronaldo Maestrado. Kuya Joey, the Pogi! Yan. Ayan, galing kay Brother Rex Sanaya. Sabi niya, shoutout Sir Vic Santito ng Paring Cool, ha? Yan, thank you so much, Paring Cool. Thank you so much. Talaga nga malaki ang pasasalamat natin kay Paring Cool, ha? Kundi dahil sa kanya, hindi tayo makikita at maririnig dito, ha? Maraming salamat po sa inyo, Paring Cool. Naway, humaba pa yung buhay, yan. Thank you so much. At ingat-ingat po sa inyong biyahe dyan po, papuntang Cebu, ha? Kasama si Sir Charlie. Shoutout Sir Charlie. Ayan, galing kay Brother Richard Anubebo. Ayan, kay Ninong. Sabi niya, dyan sa may Makabalo, Esplanade, kadakol nin mga gadya. Anong gadya? Naglawgo ko dyan, binarakay ako. Tapos, ginibo ko, kinauron ko na natatasindan nambubukod. Trip down ninda. Yan. Ayun, nag-irinuman kami sa Legazpi Boulevard. Ano yun, ha? Ano yung gadya-gadya na to? Hindi ko to alam. And happy viewing and good afternoon kay Sir Jerome Martinez. Yan, Sir Jerome Martinez, shoutout sa'yo. Ayan, ha? At syempre, maraming salamat kay Jerome Martinez, ha? Sa pag-install ng Oats ABDJ, ha? At syempre, shoutout din sa mga kasama mo dyan, Sir Jerome Martinez, dyan sa DCGBAM, ha? Kay Sir Jun Napoles, thank you so much, Sir Jun Napoles, ang ating kaibigan, dyan sa DCGB na technical dyan. And also, happy viewing and good afternoon kay Sir Jojay Omanga. Tito Jay, good afternoon po. Sabi niya, gandang hapon, bossing. Pa-shoutout naman dyan, oh. Ayan, shoutout, and good afternoon kay Sir Jojay Omanga. Ayan, gandang hapon, Tito Jay. Happy viewing. Ayan, kay Sir Don Napoles, technician. Dyan po yan sa DCGBAM. Shoutout sa inyo dyan, ha, sa mga taga DCGBAM, ha. Happy viewing sa aking Facebook page, JMix TV Online Channel. Good afternoon. Sana Sir John, ha, makapasyal po kayo dito sa amin. Si Sir Jerome pumunta na dito, eh. Yan, ha, sa mga hindi pa nakaka-follow sa ating Facebook page, yan, ha, paki-follow na lang po, JMix TV Online Channel. Paki-follow, like, and share para mas marami po tayo, mas masaya. Yan, thank you so much. Ay, time check tayo, time check, ha. Alas 3:01 na ng hapon. Ang time check yan ay hatid sa inyo ng mga sumusunod. Paring Cool, yan. Maestro Spigikay. BVG Riders TV. And also sa GSMK Sportswear. Diyan po yan sa Naga City, Camarines Sur. Thank you so much. Yan, shoutout sa ating 9 million viewers. Yan, mabalik po tayo sa ating topic ngayong hapon, ha. Meron po tayong topic, yung stray dogs o mga aso sa mga kalsada, sanhi ng aksidente. Yan, ha, hindi lang mga siklista ang naaksidente dahil po dyan sa aso. May mga ibang motorista, gaya din po ng tawag dito ng mga nagmomotor. May mga naaksidente rin po na nagmomotor dahil po dyan sa mga nagkalat na aso dyan sa kakalsadahan, ha. Ano po mga dapat nating gawin
upang maiwasan itong mga ganitong aksidente na nangyayari sa ating mga kapatid natin siklista, para sa susunod wala nang sana hindi na po ito masundan. Nakakalungkot naman pong isipin ng ating mga iba nating mga kababayan na gumagamit ng kalsada, o sabihin natin kahit mga naglalakad lang sa tabing kalsada, yung iba kinakagat ng mga aso. Sana po sa mga may-ari po ng aso dyan, maging responsable po tayo sa ating mga alaga. Sana po andyan lang po sa ating mga bakuran at hindi na nagkakalat pa sa kalsada. Minsan kahit hindi siklista, kahit hindi mga motorista, kahit yung mga naglalakad lang sa may kalsada, sa tabing kalsada, minsan nakakagat nila ng na kumakagat yung mga aso na yan, no? Tapos minsan tawag dito, pag hinanap pa kung sino may-ari ng aso, dinideny pa na hindi sa kanila yon. O sabi natin, hindi nila responsable na gamutin yung na-aksidente na may-ari ng aso. O sabi natin, nakagat ng aso. Yung biktima. Nakakalungkot naman yung mga ganong sitwasyon, ha? Sana lang po sa mga may-ari ng aso, dapat po nakatali. Kaya kung mag-aalaga po ka ng aso, guys, make sure na nakatali po ang mga aso ninyo. Huwag pong pakalat-kalat sa kalsada. Tapos, kung sakaling hindi naman ito nakatali, dapat siguraduhin na nasa loob ito ng inyong bakuran. Na, wag na makapunta pa sa kalsada. Kung hindi madisgrasya ang iyong aso, baka sila yung makadisgrasya sa mga gumagamit sa kalsada. Gaya po nito mga, itong mga nagbibisikleta. Gaya po nito mga nagmomotor o iba pang mga motorista, o sabi natin yung mga naglalakad sa tabing kalsada na pwedeng madisgrasya. Epekto po ng mga nagkalat na aso sa kalsada. Kaya sana po maging responsable po tayo sa tayong mga nag-aalaga ng mga aso, ha? O sabi natin, kayo po mismo rin maging biktima ng ganitong pangyayari. Ha? Baka kayo rin po mismo maging biktima. Either makapunta kayo sa ibang lugar. Halimbawa, siklista ka. O, hinabol ka ng aso, nakagat ka. O sabi natin, hinabol ka ng aso, nadisgrasya ka. O, di ba? Napakasakit namang isipin yun, no? Sa'yo din mangyayari yung ganon, di ba? Masakit yung mga ganong pangyayari. Tapos hindi ka pa sasagutin nung may-ari nung aso. I-deny pa na hindi sa kanila yung aso na yun para wala silang ang tawag dito, nakalimutan ko na. Para hindi sila yung responsable dun sa biktima o sila yung magpapagamot dun sa biktima ng nakakagat na aso. Ayan, balik tayo sa ating inbox ngayong hapon. Ayan, galing kay Brother Rex Sanaya. Sabi niya, Sir Mabin Boylac, shout out. Ayan shout out. And also, happy viewing kay Miss Alice Muhar, isa sa mga bulaklak ng Bicolano siklista, watching from Kamalig Albay. Miss Alice Muhar, good afternoon, and happy viewing po sa inyo. Yan, galing kay Brother Rex Sanay, sabi niya, Manoy, Jade, shout out. Mata na, Manoy. Ayan, gising-gising na daw, ha. Galing kay Brother Rex. Ayan, galing kay Miss Alice Moore, sabi niya, mainit na panahon, Manoy, at sagabos, ha. Saka, salamat sa DCTV, agarang inayos ang aking internet. Yun. Ay, maganda-ganda na ang ating panahon ngayong araw na to, ha. At sana sa mga susunod pang araw, maganda na ang panahon, ha. Papunta na tayo sa summer season, o sabi nating dry season, ha. Sana naman this coming dry season or summer season, magkaroon na tayo ng long ride, ha. Sked na natin ang mga long rides na yan, ha. Ayan, galing kay Brother Rex Sanay, sabi niya, kaya minsan padyak pogi lang ako pag alam kong maaso sa area dadaanan ko. Ayan. Yung pa-chill-chill lang, no? Yung mga tipong
hindi magti-trigger ng pwede kang habulin ng aso, no? Ako kahit papaano, tawag dito, kahit papaano swerte pa rin na hindi tayo nagkaganon na sa mga ganong pangyayari na, hindi tayo maabot sa ganong pangyayari. Kaya dapat bago umalis po tayo, magbiyahe, naway magdasal po tayo na maging safe po ang ating biyahe, ha? Minsan nga, pag ganyan may mga aso sa kalsada, no, talagang nakakatakot din eh. Minsan may isip mo, habulin ka o kaya biglang kakagating ka. Nakakatakot. Kaya doble ingat lang po. Kaya dapat ayon sa ating eksperto na si Brother Rex Sanaya, dapat pag ganyan padyak pogi lang, no? Chill lang, no? Brother Rex Sanaya. Magandang hapon na happy viewing kaya sa ating pinakamamahal na ina dyan, si Mami Lisa. Sabi niya, Mami's watching with you. Yan, thank you so much po sa inyong pagsuporta. Yan, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Talagang nakakataba ng puso, ano? Ayan good afternoon and happy viewing sa ating kapatid dyan, kay Terry Miguel. Tol, magandang hapon sa iyo, saan ka man naroon ingat-ingat lang palagi ingat-ingat lang. Magdasal palagi at naway maging safe ka palagi dyan itong maganda kong kapatid na si Terry Miguel shoutout sa iyo Terry Miguel, happy viewing sa iyo dyan, saan ka man naroon and good afternoon. Ayan, galing kay Miss Alice Moore, sabi niya, ako 3 times naka-encounter ng ganyan senaryo about sa mga asong biglang susulpot na lang habang nakabike. Yun. Minsan nakakatakot din, no? Pag ganyan na, nalulungkot ako pag may mga eksena na biglang susulpot yung aso sa harapan mo. Hindi mo alam kung anong gagawin mo, no? Sabi ni Brother Rex Sanaya, eto si Manay Alice Moore, mahilig din sa aso. Nakatali din yung aso nila, yan. Si Miss Alice Moore, yung mga aso niya, nakita ko actually, yung mga nakatali ang mga aso nila, no? Na napaka-behave. Ang alam kong mga asong mga nangahabol, tsaka yung mga nangangagat, minsan, dyan sa makita mo sa kalsada, yung karamihan mga aspin o yung mga askal nga na tinatawag, asong kalye, yan. Yung mga nag-aalaga, yung mga nakatira lang dyan sa mga tabi-tabing kalsada, no? Na bigla din nakakalungkot. Minsan nga, pag ganyan na sitwasyon, mag-ingat na lang. Ingat-ingat na lang po. Pero minsan talaga, ang disgrasya, andyan palagi. Kahit anong gawin mong ingat. Pag sumulpot na yung disgrasya na, hindi mo na maiwasan kahit anong gawin mo, no? Ayan guys, kung meron po kayong mga naiisip na topic na pwede natin pag-usapan sa mga susunod na araw, i-chat nyo lang po ako guys, Kung may mga naisip po kayo na topic regarding sa mga kapatid natin siklista about sa cycling o kung ano man yan na pwede nating pag-usapan dito para kumbaga parang mabigyan din natin ng impormasyon ang iba nating mga kababayan na nag-aantabay sa ating programa. Ayun, i-chat nyo na lang po ang yung lingkod, no?
time check tayo. Time check. Alas 3:12 na po ng hapon. 12 minutes after 3 p.m. Ang time check na yan ay hatid sa inyo ng mga sumusunod. Maestro Spigikay. And thank you so much, Maestro Spigikay. Thank you. Sa ating t-shirt this afternoon. Siyempre, thank you rin po. Thank you so much, Paring Cool. Thank you so much, Paring Cool. Yan, hindi tayo makikita at marinig kung hindi sa Paring Cool. Ha? Thank you so much, Paring Cool. God bless you po. GSMK Sportswear, thank you so much. And also sa BVG Riders TV, thank you so much po. And happy viewing and good afternoon sa ating programa si Marquez Montel. Si Marquez Montel, good afternoon po sa inyo dyan. Happy viewing, kamusta po kayo Sir Marquez Montel? Sabi ni Miss Alice Moore, sabi niya, hey, naghanap naman nga ako Rex Anayan ng aso. Matanda na kasi yung isa sa aso ko, 11 years old. O yun no? Sarap magbike! Pwede nang pwede nang palitan kasi pag ganyang matanda na, minsan tinatamad ng kumahol yan. Lalo na pag 10 oras na ng gabi, no, Miss Alice. Masipag ba bang kumahol yung 11 years old mo na aso? Ha? Ilan yung aso mo, Miss Alice Mohar? Yan, Sir Marquez Montel, shoutout po sa inyo dyan. Good afternoon, happy viewing. Sana po naging Brother Rex, sana okay na si Brother Reynald Dalumpines, no? Sa kanyang natamong natamong sugat sanhin ng pagka-aksidente niya dahil sa aso, no? Ayan, galing kay Brother Rex Sanaya, sabi niya, meron dito kinausap ng barangay yung mga dog owner kasi may nagreklamo. Nangangagat na din kasi yung iba. Ayun. Dapat talaga may mga para sa akin Brother Rex, para sa akin dapat magkaroon na ng ordinansa sa mga barangay na tawag dito, yung aso mo, itali mo. Yan. No, suggestion ko lang Brother Rex, aso mo, itali mo. Para walang mapeperwisyong ibang tao, no. Kasi mahal din yung mahal din dang injection sa anti-rabies. Magkano din 'yan? 'Di ba? Magkano din yung injection sa barangay, sa anti-rabies, 'di ba? Kung di ako nagkakamali, may higit 1,000 yan ang kada inject sa'yo, hindi naman makukuha sa isang injection yan Minsan meron yan may binibigay na card na para kada inject meron doon na isusulat, no? Kaya yun. Alam ko may higit 1,000 ang bayad dyan kung di ako nagkakamali, yung bayad sa kada injection ng anti-rabies, no? Kaya dapat dahil dumadami na rin ang populasyon ng mga aso sa ating mga barangay, suggestion ko sana Brother Rex, magkaroon ng ordinansa sa kada barangay. Tapos may multa para matuto yung mga may-ari ng aso na itali ang kanilang aso o ikulong kung meron mang kulungan. Dapat magkaroon ng penalty na ganyan na sitwasyon, Ang alam ko meron din ganyan May mga ibang lugar o barangay na may mga ordinansa na may mga karampatang penalty na makukuha kapag lumabag ka sa ordinansa. Itali mo
aso mo, itali mo. Yan. Tapos sabi ni Rex Sanaya, nasa action din yung barangay pag may nagreklamo. Oh, tama ka dyan, Brother Rex. Ultimo nga ultimo nga kahit hindi ka, tawag dito, yung hindi ka makagat, yung ka lang, magalusan. May scratchan o yung kuko ng aso o pusa. Mahal din ang pang-inject dyan eh. Kaya yun, may rabies din yung mga yan. So, yun na nga. Magandang hapon po sa inyo lahat. At, yun. Papaalam na po ang inyong lingkod, guys, ha? Sa mga may-ari po ng aso, naway, tawag dito, naway maging responsable po tayo para wala na makadisgrasya pa. Kung sana hindi na makadisgrasya yung aso, ha? Maging responsable po at, itali po ninyo o sana hanggat maaari andyan lang po sa inyong bakuran ng inyong mga alagang aso para hindi na makaperwisyo pa sa mga gumagamit sa mga kalsada, no? Yung galing kay Miss Alice Moore, sabi niya, mahal manoy ang injection kapag sa private for session na inject. Talagang mahal po ang anti-rabies, no? Yung injection ng anti-rabies. Okay, ang masaklap nito, yung mga nangyari sa ating mga kapatiran siklista na yun nga, si Brother Reynan nabalian ng buto dahil sa aksidente sa aso, nabangga siya ng aso. Nabangga yung bisikleta ng aso, tapos sumemplang siya, nabalian ng buto. Ito naman si Brother Reyna Dalumpines, yun nga, sumemplang din, nabangga ng aso yung bisikleta niya. Yun, sumemplang, nagalusan, nasugatan yung baba niya. Kaya, ganyan din. Magpapaturok din ng anti-tetano yan kasi, nasugatan eh. Papaturok din ng anti-tetano yan, hindi sa anti-rabies, sa anti-tetano naman siya magpapaturok, kaya gastos din. Kaya malaking perwisyo po ang dinudulot nitong mga aso sa kakalsadahan na nakakapirwisyo sa mga gumagamit sa kalsada. Kaya sana naman po sa mga may-ari po ng mga aso, maging responsable po tayo sa ating mga alaga, ha? Sana po nakatali po lahat yan o nakakulong man lang yan para wala pong mapirwisyong ibang tao, ha? At the same time, para hindi na rin maperwisyo kung sino may mga alagang aso niyan, ha? Kasi pag nakadisgrasya yung alaga nyo, kayo magpapagamot niyan. Pa-inject ng anti-rabies, ganyan. Woo! Kung na-disgrasya pa, nabalian, ipapa-hospital nyo pa, di ba? Kaya malaking perwisyo sa bawat isa, sa magkabilang panig. Kung gano'n na mangyayari na yung mga alagang aso nagkalat lang dyan sa kalsadahan, ha? Yan, shoutout and good afternoon. Happy viewing kay Brother Ronel Yabore. Sabi niya, shoutout Sir Jerry. Yan, kay Brother Ronel Yabore ng Bicolan Siklista. Shoutout sa iyo dyan. Happy viewing. Yan, galing kay Brother Rex. Sabi niya, correct bro. At saka dami din kasing ebak. Yan, ebak na nga sa mga kumakain po. Pasintabi lang po sa kumakain. Yan, ha. Nakakaal sa kalsada. Nakakapilay pa naman pag nakaapak. Yan, pasintabi po sa mga kumakain dyan, ha? Si Brother Rex talaga, oh. Yan,
Yan, isa pa rin yan. O, pag nasagasaan mo yung landmine, o, anong mangyari? Pupunta sa'yo yan. Tatalsik sa gulong mo yan. Minsan nga, nakakapili. Pag nakakaapak, ika-ika ka dyan. Ay, pasintabi po sa mga kumakain, ha? Ay, galing kay Brother Nel Yabore. Sabi, pabati naman, idol, +1 today. Uy! Happy birthday, Brother Nel Yabore! Guys, si Brother Nel Yabore ay nagdidiwang ng kanyang kaarawan ngayong araw na po to. Ngayong araw na ito, anong nasabi ko, puto? Bigyan naman, Brother Ronel Yabore. Pwede mo nang ipadala yan dito yung pansit mo, ha? Yan, once again, happy birthday kay Brother Ronel Yabore ng Bicolan Siklista. At siyempre, official technician ng ating samahan. Official bike technician, yan. Si Brother Ronel Yabore, happy birthday po. Yan. Yan, galing kay Miss Alice Muhar, sabi niya, ako nagpa-inject sa isa sa kapitbahay ko. Kung tutusin, wala naman kami kasalanan kasi yung aso ko nasa loob. Yung nakagat lumapit dito sa bakod namin, inabot siya. Ayan lang. Yan ang masama dyan. O sa bagay, ang may kasalanan, tama ka, ang may kasalanan nga naman yung pumasok o yung lumapit dun sa bakod. Kaya siya, kasi kung di naman siya lumapit, di siya makakagat, no? Tapos ang nangyari, ikaw pa yung nagpa-inject dun sa biktima. Yan lang. Kaya dapat din, no? Hindi na rin natin alam kung saan tayo lulugar eh. Ay, tulad nung na-experience ni Miss Alice Muar, yung aso niya nakatali sa loob ng bahay, nasa loob ng kanyang bakuran. Ang nangyari, yung mismong biktima, yung nakagat, lumapit. So may kasalanan yung lumapit kasi siya yung lumapit, kaya siya nakagat. Yan lang. Tapos siya pa yung nagpa-inject. Big no-no yan. Hindi naman makagat yun kung di siya lumapit. Nasa loob naman ng bakuran pala yung aso eh. But anyway, ganun talaga. Ipagpasa Diyos mo na lang, Miss Alice. Importante, natulungan mo naman yung kapitbahay. Para iwas na lang, no? Para iwas discussion na lang, no, Miss Alice, no? At maganda rin naman yung ginawa mo. Pina-inject mo na lang. Pero kahit ganun pa man, mahal din ang pagpapa-inject ng anti-rabies, no? Magkano din yan? Mahal din yan eh. Ilang session yan? Ilang beses babalik dun sa sa clinic o sa hospital, di ba, Miss Alice? Ayan, galing kay Miss Alice Moore, sabi niya, happy birthday sa'yo, Brother Ronel Yabore, ha? Sugod na lang tayo, Manoy, sa birthday boy, di ba? Punta na lang kami dyan, Brother Ronel Yabore. Free service today until 6 p.m. only. Yan, sa mga magpapagawa ng magpapaayos ng bisikleta, pagkakataon nyo na to. Lumusob na kayo sa kanila, kay Ronel Yabore dyan, Free service daw until 6 p.m. until 6 p.m. daw, Dahil birthday ni Brother Ronel Yabore, magkakaroon siya ng free service sa araw na to hanggang 6 p.m. lang daw po. Ano pa na ang hinihintay natin? Sugod na! Imagine mo sa araw na to, kung magpapaservice ka kay Brother Ronel Yabore, meron ka pang paisnakan ka pa. O, di ba? Paisnakan ka pa ni Brother Ronel. Imagine, libre na yung service niya, may snack ka pa. O ano pa? Sugod na, hanggang alas 6 na lang yan ng gabi, ngayong araw na to. O, Miss Alice, Brother Rex Anaya. O ano pa, sugod na. Sir Don, sugod na kay Brother Ronel. Free service sa araw na to. May pa-snack pa. Ayan galing kay Sir Don Castrense. Sabi niya, happy birthday. Yan.
Ay, shoutout idol, galing kay Sir Jacob Jefferson. Sir Jacob, kamusta ka dyan? Magandang hapon, shoutout sa'yo. Ayan, galing kay Sir Jacob, sabi niya, happy birthday, Ronel Yabore. Yan. Ayan, sabi ni Sir Don, may video okay mamaya. Yan. Mga video okay na daw tayo. Brother Ronel Yabore, pwede na ba kaming pumunta dyan? Luto na ba yung snackan natin? Actually, 3:30 na po. Magti 3:30 na. Alas 3:28 na ng hapon, ha? Baka, pagkatapos ko magprograma, diretso na ako dyan sa inyo, Brother Ronel. Tapos, anong gagawin natin? Paparepak ako ng, maparepak yata ako eh. Imagine, tapos, no? May libre pang snackan, diba? Saan ka pa? Ayan, galing kay Brother Rex Anaya, sabi niya, happy birthday, Sir Ronel Yabore. God bless. Yan. Rex, so good na. Baka meron kang papaservice, ha? May libreng service daw until 6 p.m. si Brother Ronel. In-announce ko na, Brother Ronel. Ano pa? Paano yan? Ayan, ha? Sabi ni, happy viewing and good afternoon sa ating programa. Si Sir Ricardo Bilyones. Ang taong walang, hindi naghihirap dahil bilyon-bilyon. Ay, shoutout sa'yo, Ricardo Bilyones. Magandang hapon sa'yo, ha? I miss you so much, brother. Yan, ha? Sir Cards, ha? Bilyones. Kamusta na dyan, ha? Sa ating, tag dito? Sa ating, poste, yan, ha? Kamusta sa, dyan, ha? Ano nang balita sa'yo, Ricardo Bilyones? Kamusta ka na? Anong balita sa'yo, ha? Matagal na tayo hindi nagkikita, ha? Na-miss na kita, brother. Ayan, sabi ni Sir Jacob Jefferson, ha? 1 bucket. Di ba? May 1 bucket na si Sir Jacob. Ayan, galing kay Brother Rex na sabi niya, paparipak din ako, tapos sabay pack ng take out. Pwede. Parang gusto ko magparipak. Actually, matagal na akong gusto magparipak kay Brother Ronel eh. Hindi lang ako naorasan, baka ngayong araw nito maparipak ako sa kanya. Ayan, galing kay Sir Edwin, magandang hapon sa inyo dyan, ha? Magandang hapon. Watching from San Mateo Rizal, kung di ako nagkakamali, Sir Edwin Panlilio ng Father in Son Tandem. Ayan, sabi ni Sir Edwin, ang init! Kasi, kasing hot ng host. Ay, Sir Edwin, kamusta ka dyan? Anong balita sa'yo, Sir Edwin, ha? Ang mainit na ng panahon. Kaya, maganda na mag-ride, ha? Ayan, galing kay Brother Rex, sabi niya, busy si Sir Edwin, dami na namimili sa fast store, yan. Maraming parokyano si Sir Edwin dyan, ha? Uy, magsasummer na o dry season na tinatawag. Magiging blockbuster na naman, ha? Ang ating ice candy, Sir Edwin. Blockbuster na naman ang ice candy mo yan, Sir Edwin, ha? Ayun na nga guys, ha, sa ating balik tayo sa ating topic ngayong araw na to. So yun na nga, yung stray dogs o mga aso sa kalsada sa ninang aksidente. Ayun, mabalik tayo sa ating mga pinag-uusapan kanina, yung mga aksidente na sa kalsada, sa ninang mga nagkalat na aso dyan sa kakalsadahan. Ha? Sana, ibaing ingat lang po tayo habang nasa kalsada. Actually, minsan hindi lang aso ang
tawag dito, ang isa sa mga nakaka-aksidente sa kalsada. Kundi po yung mga uneven na kalsada, yung hindi pantay. Diba? May napapansin po tayo, minsan hindi pantay yung kalsada, may malalim, may mataas. Minsan may butas-butas yung kalsada. So yun. Kaya focus lang tayo sa kalsada guys habang nagbibisikleta tayo, nagbumotor o kung ano man. Minsan di rin natin mapansin yung mga tawag dito, yung mga drainage. Di ba mga drainage, yung takip ng drainage mismo, lalo yung mga bakal, may mga siwang yan eh. Minsan yun din ang dahilan kung ba't tayo na aksidente, yung lumulusot yung gulong natin sa sa grills nung yung takip ng drainage system, no. Tapos yung yung mga manhole na tinatawag, o sabi natin may mga may mga ginagawang kalsada na walang signages na para iwasan, yan yung isa din sa mga nagkukos ng aksidente sa kalsada. Kaya dapat focus lang tayo sa kalsada, wag sa hita. Dapat sa kalsada ang focus, hindi sa hita. Agree ka ba doon, Sir Edwin? Sa kalsada dapat ang mata, hindi sa hita. Ayun, galing kay Sir Edwin Panlilio, sabi niya, ayaw ko paripak. Papariband ako. Magpapariband daw si Sir Edwin. Ice candy naman dyan, Sir Edwin Panlilio. Yan, galing kay Brother Rex. O nga naman, Sir Edwin, ice candy naman dyan. Tagal na ng panahon. Ayun, galing kay Sir Edwin, sabi niya, shoutout Lloyd Dave Osio. Congrats sa bagong Colnago G4X na gravel bike. Wow! Shoutout galing kay Sir Edwin, kay Sir Lloyd Dave Osio. Yan, meron daw siyang bagong Colnago GX4 na gravel bike. Wow! Na all. Ayun, galing kay Sir Edwin, sabi niya, on the way po, Sir Rex. Ayan ha. On the way na, on the way. Kailan kaya yung on the way? Sana matikman namin, Sir Edwin, yung blockbuster na ice candy mo dyan, Sir Edwin, dyan sa San Mateo, Rizal. Yan, galing kay Sir Edwin, katatapos lang ng labasan ng estudyante, pwede na tutok sa programa. Yun. Yan, thank you so much, Sir Edwin, Thank you. Yan, galing kay Sir Lloyd Dave Osio. Thank you po, yan. Yan, Sir Lloyd, shoutout sa'yo. Happy viewing and welcome po sa ating programa ang Usapang Padyakeros with Kuya Jerry, Sir Lloyd, kung hindi ka pa nakaka-follow sa ating Facebook page, mag-follow ka na po, Paki-follow, like, and share ang ating Facebook page, JMix TV Online Channel. Yan, thank you so much. Yan, shoutout Sir Lloyd Dave Osio. Ayan, galing kay Rex, sabi niya, ano kayang magandang gawin pag nakasagasa ng aso? May proper ba sa pagbagsak or pagtumbling di tayo mabalian? Yan. Hindi ko masabi rito Brother Rex Pag nakadali ng aso, pag tinamaan ka ng out of balance, hindi mo na maano yung sarili mo dyan Diba? Pag nadali ka na hindi pag nasabing out of balance na, wala Parang masisira ang reflexes mo dyan Pag out of balance na Ayun, may tanong si Brother Rex, baka kayo po, baka may mga alam po kayong kasagutan dito sa tanong ni Brother Rex. Yan ano kayang magandang gawin pag nakasagasa ng aso? May proper ba sa pagbagsak o pagtumbling di tayo mabalian? Yan Yan ang katanungan ni Brother Rex Sanaya. Kung may mga idea po kayo, paki-share na lang po dito ang inyong mga sagot Ayan, galing kay Sir Edwin, bike all the way ako, dala ice candy. Pwede Sir Edwin Meron kang ice box sa likod sa carrier mo
Imagine, naka-gravel bike si Sir Edwin, tapos merong carrier sa likod, no? May daladalang ice candy. Pwede. Yan, sabi ni Sir Edwin Balino, soon, kasama ko yan, uuwi ng Bicol. Pwede. Tama yan, no, Sir Edwin, no? Bike all the way, tapos meron kang dalang ice candy, no? Wow, sarap ng buhay. Lagi kang fresh na fresh niyan. Ayan, galing kay Brother Reynan, ha? Reynan, good afternoon sa'yo, shoutout sa'yo. Sabi niya, biglaan kasi ang baksak, di ko masabi. Yan, siguro maglagay tayo ng safety gear sa katawan. Ayun, much better. Magandang suggestion yan, Brother Reynan. Safety gear. Paano sa mga walang safety gear? Yan lang, yan ang tanong. Kasi 'di ba pag ganyan biglang mawawala ka sa balance, pag nabangga ka ng aso, siyempre out of balance ka na. Pag na out of balance ka na, wala, hindi mo na alam gagawin mo kung paano mo maisasave yung sarili mo para hindi ka mabalian Ayun, gaya ng kay Renan, biglaan siyang bumagsak kaya hindi niya na yung sarili niya, no, na-save sa ganitong pangyayari na nabalian siya. Ayan, galing kay Brother Rex, sabi niya, may nabibili nga pala bro na inflatable jacket para sa mga nagmomotor. Pwede kaya sa atin yon? Pwede, kung sa pwede. Kaya lang, jacket yun Ang init naman nun. Diba, Brother Rex? Mainit yun Okay sana kung kung naka-motor ka, malakas ang hangin. Kung nagbibisikleta ka naman, tapos naka-inflatable jacket ka, ang init naman sa katawan yun. Pero at least safe naman yun pag ganun, diba? Ang dami namin itinerary dyan. Sana lahat madali. Opo, Sir Edwin, see you soon dito sa Bicol. Mahirapan lang kasi puro kami newbie. Wow. Si Sir Edwin lang ang sakalam dyan. Sir Edwin lang ang sakalam. So yun na guys, maraming salamat po sa inyong paggantabay Tayo oras na po ng pamamaalam. At maraming salamat po sa mga nakasama ko po ngayong araw na to. Sana po ano bang dapat gawin para maiwasan yung mga ganitong aksidente Sana naway lagi po tayong focus lang po tayo sa kalsada. Kung sakali may mga ganitong sitwasyon sa kalsada na may nangahabol ng mga aso, dapat siguro wag na tayong kumaripas, kumbaga tumigil na lang tayo at mag-cover na lang tayo sa ating bisikleta para hindi tayo makagat ng aso, Sa mga may mga alagang aso po dyan, sana naman po, na itali na lang ating mga aso hanggang sa loob na lang ng ating bakuran. Kasi hindi po natin alam, yung mga aso natin may mga na-disgrasya na ng ibang tao sa labas, Kaya nakakalungkot man isipin mga ganitong pangyari, may mga na-aksidente dahil sa aso. Kaya either nakagat o nabangga ng aso o nasagasaan yung aso tapos umuwi sa pagkasemplang ganon. Kaya na lang, dobling ingat na lang po. Hanggat maaari, talagang magdasal po tayo palagi para maging safe po ang ating biyahe, Kaya ingat-ingat lang po, ingat-ingat lang sa kakalsadahan Yung iba kasi may mga may-ari ng aso o may mga alagang aso, mga talagang hindi natin alam Mga irresponsable. Aside sa nagkalat ang aso, nagkakalat din ng mga nagkakalat din sila ng mga landmines, Sana po magkaroon po ng mga ordinansa ang mga kada barangay na magkaroon ng ordinansa na aso mo, tali mo. Yan. Pag lumabag sila sa ordinansang yan, sigurado may mga penalty na haharapin niya mga yan, Sana po magkaroon ng mga ganyang ordinansa sa kada barangay na
Yung mga aso na yan, no? Para iwas disgrasya. Kaya good luck na lang po sa atin sa mga gumagamit ng kakalsadahan o mga naglalakad dyan sa tabi ng kalsada. Minsan may mga responsabling mga may alaga ng aso pag sinabihan mo pa, sila pa yung galit, no? Ayan, galing kay Brother Rex, maya-maya, hinto, palit, damit, pag naka-jacket. Ayan. Ayan na, shoutout and good afternoon. Happy viewing kay Sir Joe Sikad. O ako si Joe. Pahabol daw. Ayan, magandang hapon sa'yo ha, Sir Joe Sikad. Buti nakahabol ka pa sa ating programa at maya-maya lamang magpapaalam tayo ha. Ayan, galing kay Brother Rex, budol yan, Sir Edwin. Ay, maraming salamat po sa inyo guys ha, at sinamahan nyo ako ngayong hapon sa ating programa. At naway ingat-ingat lang. Brother Reynan, pagaling ka, get well soon. Kay Brother Reynan Dalumpines, get well soon, brother. Sila po yung mga na-aksidente dahil po sa aso. Sana hindi na po madagdagan yan ha. Alam kong marami pang aso sa kalsada, sa kakalsadan sana. Pero ang masama nito ang mga aso, meron meron silang Animal Welfare Act na tinatawag. Yung Animal Welfare Act na tinatawag, yan yung nagpoprotektar sa mga aso na minsan naaabuso Minsan pag galit ka na sa aso dahil nakagat ka, gusto mong paluin gusto mong patayin Pero hindi mo gagawa nung dahil dyan sa Animal Welfare Act na yan So yun na nga talagang nakakalungkot talaga na yung mga nangyari sa ating mga kapatid na siklista na aksidente sanhi ng mga nagkalat na aso sa kalsada ha. Ayan, galing kay Sir Redwin, sabi niya gagawa kami bago kanta. Kasalungat ng sarap magbike. Pwede. Ano to tawag dito? Parang napapanahon kasi. Tamad magbike. Pwede. Sige, try niya si Redwin. Mukhang maganda yan si Redwin. Tamad magbike. Ayan, galing kay happy viewing kay Sir Jade. Sir Jade, magandang hapon sa'yo, Sir Jade. Sabi niya, salbabida nasa gamitan to. Salbabida nasa gamiton mas safe. Pasok mo yung sa katawan mo yung salbabida. Sir Jade, good afternoon sa'yo, Sir Jade. Happy viewing. Ay, Brother Rex, gising na si Sir Jade. Gising na sa kanyang pagkakahimbing. Ayan, galing kay Sir Joe. Sabi niya, dito sa Naga, mayroong ordinansa about sa mga pet holder. O sana, sana sa buong nationwide, sa lahat ng mga barangay, magkaroon na ng ordinansa na aso mo, itali mo, ha? Para iwas disgrasya sa mga sa mga kababayan nating gumagamit ng kalsada. Ayan, galing kay Sir Jade, shoutout sa Gabos. Yan, shoutout sa iyo, Sir Jade. Ayan, galing kay Sir Josikad, idol. Yan. Ayan, galing kay Sir Edwin, sabi niya, basta pag nagbike, palagi tayo mag-iingat. Kasi nasa paligid lang ang aberya. Pero ingat pa din tayo. Sa mga responsable pet owner naman, sana be responsible din sa pag-aalaga. Yan, tama po kayo yan, Sir Edwin. Tama po kayo. Dapat maging responsable po tayo sa ating mga alaga na hindi na makapanakit ng ibang tao, ha? Yan, galing kay Sir Edwin, happy viewing, Patrick Panlilio. Yan, katandem. Ayan, kay Patrick Panlilio, happy viewing sa'yo. Shoutout sa'yo, galing kay Sir Edwin. Ayan, galing kay Sir Edwin, sabi niya, happy birthday kay Bunso, Adriel Panlilio, sa Sabado. 16 ka na, all the best anak, tuloy lang ang pangarap. Yan. Yan advance happy birthday kay Adriel Panlilio sa kanyang bunso sa darating na petsa 16 sa linggo. Yan, advance happy birthday, Adriel Panlilio. Ayan happy birthday sa iyo dyan. Wish you all the best kay Adriel Panlilio.
Yan. Yan galing kay Brother Rex, magbirenda na tabi Manoy Jade. Ayan na, siguro naman yung iba dyan. Oy! Once again, happy birthday kay Ronel Yabore, ha? Oh, may announcement si Brother Ronel. Pwede mag-free service daw until 6 p.m. Dahil birthday niya ngayon, may free service si Brother Ronel Yabore, ha? Kasi, at the same time, magpapa-snack siya kasi birthday niya today. Oh, happy birthday ulit kay Brother Ronel Yabore. Ang sabi niya, free service until 6 p.m. daw, ha? So, ano pa, Sir Jade? Punta na tayo kay Brother Ronel Yabore. Yan, sabi ni Sir Jade, nasa biyaya ko, napapahingalo lang po na nasa CR ako. Buiset! Mais ka, Sir Jade. Yan, happy birthday, Bunso, galing kay Brother Rex. Yan, happy birthday, galing kay Sir Jade. Yan, 16 na. Sana malayo pa marating. Yan, ha? Galing kay Sir Edwin Palilio. Yan. Once again, sa mga nagbe-birthday today, happy birthday kay Brother Ronel Yabore at kay Adriel Palilio. Yan. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat dyan at sinamahan nyo ako ngayong hapon sa ating programang Usapang Padyakeros. Yan, kita-kits na naman tayo next week, ha? Ang ating schedule, MW po, 2 to 3 p.m. po. Yan, on the way, papaservice ako. Happy birthday po, overall po. Mapa-overall daw, Brother Nel, si Sir Edwin. Yan, thank you so much po sa inyong lahat. At sana'y may natutunan ngayong araw na to. Meron nga ba? Kaya maging responsable po tayo sa ating mga alagang aso. Huwag po nating pakalat-kalat lang dyan sa kalsada para hindi makaperwisyo sa ibang tao ang ating mga alaga. Itali po natin yan at sana'y hanggat marin, nasa loob lang po ng ating mga bakuran ng ating mga alaga. Then guys, maraming salamat po sa inyong pagantabay. Kita-kits next week. Yan, Monday. Pag every weekend, depende po kung magprograma ako, ma-announce na lang po ako, ha? Ayan guys, maraming salamat po sa inyong lahat at inabot na po tayo ng oras ng pamamaalam. Thank you so much po sa ating mga sponsors. Paring Cool, thank you so much. Maestro Spikikay, thank you so much. At syempre, GSMK Sportswear, thank you. Kaya BBG Riders TV, thank you so much po. Kita-kits tayo next week. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Take care always. Huwag magpapakagat sa aso. Focus lang sa kalsada. God bless po sa inyong lahat. Thank you so much. Ingat-ingat po palagi. Bye-bye. God bless.